Mamaya ko na yung gagawin dahil may bibilin pa ako sa lungsod. Paliwanag ni Romulio sa kanyang papa na kinukulit siya tungkol sa bago nilang gagawing babuyan. Bago pa man makapagsalita ang kanyang papa ay sumakay na siya sa kanyang lumang kotse. At kahit luma na ito, magagamit pa naman niya. Ayaw din naman niya basta-basta iwan ng isang napakagandang alaala na hatid ng kanyang ina. Romulio! Binabalaan kita! Sigaw ng kanyang papa. Napangisi na lamang siya dahil wala na itong magawa. Napatakbo na niya ang kotse. Kumaway na lamang siya sa kanyang tatay. Ang dami kasi pinapagawa. Natatawa niya sambit nang tuluyan na siyang makalayo. Nang nasa daanan na siya, ay mahina lamang ang kanyang pagpapatakbo dahil sa maputik. Leche naman tong buhay na to! Isang babae ang nagmura noon. Dahil sobrang maputik talaga, ay inihinto na lamang niya ang lumang kotse. Alam niyang hindi makakaya ng kanyang kotse ang tahaki ng putik. Pero hinahanap ng kanyang mga mata ang boses ng babae. Oh God! Patawarin mo ko! Bakit ba kasi dito pa nakatira ang father ko? Natigilan siya. Napangiti na lamang si Romulio nang makita ang maarting babae na puting-puti ang sapatos. Puting-puti ang damit at pati na rin ang kulay ng balat nito. Lumalaklak yata ng glutathione ang babae araw-araw. Ang arte! Singhal ni Romulio. Bulong lamang yun. Nag-enjoy siyang pagmasdan ang kaartihan ng babae. Bakit naman kasi tumapak pa sa putik? Natatawa niya sabi sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na may ganoong klaseng babae pa pala. Father! Asan ka na ba? Sigaw nito. Natawa ng malakas si Romulio. Hindi na niya napigilan ang sarili, kaya dahilan para tumingin sa kanyang direksyon ang babae. Hoy! Pinagtatawanan mo ba ako? Inis na inis itong dinuro siya. Nawala naman ang ngiti ni Romulio. Naputi ka na nga ako dito. Pinagtatawanan mo pa? Mabuti sana kung tumulong ka. Magaspang itong sambit. Sa puntong yon ay gusto na lamang ni Romulio na banggain ang babae. Kitang-kita ng kanyang mga mata kung paano ito para isang bulate na hindi mapatahimik sa kinalalagyan. Sino ba naman kasi ang nagsabi sa yung tumapak ka dyan sa maputik na yan? Ang tanga mo! Sambit niya. Dahil sa kanya sinabi ay nalaki ang mga mata nito na parang kinamumuhian na siya nito ng husto. Hoy lalaki! Huwag mo akong matawag-tawag na tanga. Sadyang pangit lang ang daanan niyo dito. Singhal nito. Muling nabalik sa kanyang labi ang ngiti. He could not pretend that he likes her. Marami na siyang nakitang babaeng kagaya nito. Pero sa mga yun, ito lamang ang katangi-tangi. Tanga ka naman talaga. Bukid naman tong pinuntahan mo. Hindi naman to lungsod. Singhal pa niya dito. Ngunit, nagulat si Romulio nang biglang pumulot ng malaking putik ang babae at mabilis na inihagis ito yon sa kanya. Napaiwas si Romulio. Mabuti na lang talaga hindi siya naasinta. Nasa gulong lang pumunta ang putik. Tanga na, sadista pa. Sigaw niya dito. Pero sa totoo lang, gusto na niyang tulungan ang dayo. Hindi niya alam kung bakit pa sa lahat ng araw ay ngayon pa nangyari ang ganito. May gagawin pa talaga siya sa lungsod. Wisit ka? Ano bang problema mo, ha? Agad itong naghagis sa kanya ng mga putik. Pinaandar niya ang kanyang lumang kotse. Mabuti na lang ay kaunti ang putik sa daanan. Kaya na magparking niya ang kotse sa may semento na, ay agad siyang bumaba ng kotse. Sa dinami-dami ng pwede mong isipin kanina para maiwasan ang putik, ay naisipan mo pa talagang tumapak pa? May panunuyo ang kanyang boses. Inikutan siya nito ng mga mata. Napakrus sa mga braso nito. Maarte talaga. Pwede ba? Hindi ako sanay sa maputik yung lugar.
and I am on my way to my father. Kanina ko pa siya hinihintay, pero hindi niya ako kinuha dito. Kahit ang pagsasalita mo ay kaartihan din. Naisaboses naman ngayon. Dahil doon ay agad na binato siya nito ng putik. Pero agad naman siyang napaiwas. Kung bubisitin mo lang akong lalaki ka, umalis ka na lang. Natawa ng malakas si Romulyo. Papaalisin mo ang taong tutulong sa'yo? Aba, iba ka din Tangina, kung tutulong ka sa akin, bakit ka lang nakatunganga dyan? Kita mo bang nalunod sa putik ang sapatos ko? Paano kaya kung ihakbang mo ang mga paa mo paalis dyan? Hindi ka naman siguro lumpo. Natigilan ang babae. Ayoko! Matutama nga ako eh! Depensa nito. Napakamot na laman ng ulo si Romulyo. Ay, puro ka lang talaga kaartihan. Hindi mo naman ginamit ang utak mo. Mabilis siyang nilapitan ang babae at agad na hinawakan ang maputi nitong braso. Shit, ang lambot ng kanyang braso. Nagpigil si Romulyo na sabihin niya yun. Hindi naman umangal sa kanya ang babae. Kumapit din ito sa kanya. Kumapit ka na maigpit sa akin. Huwag kang maarte. Sabi niya dito. Pero hindi siya nito sinunod. Hahakbang na sana ito ay bigla silang natumba dahil na out of balance ang babae. Ah! Sigaw nito na nagparindi ng buong tenga ni Romulyo. Napahiga silang dalawa sa maputik na daan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero gusto niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Lalo pa na nakahanduse ang babae sa ibabaw niya. Napatitig naman si Romulyo sa labi ng babae. Ang sarap siguro nitong halikan. Sa sarili na lamang niya yun sinabi. Sandali pa ay bigla siya sinampal nito sa muka sa ganoong posisyon nila. Mabilis din bumangon ang babae. Ang bastos mo! Manyak! Nagdadabog ito. Mabilis itong pumunta sa sementong daan. Lalaki ang kanyang mga mata. Napatitig na lamang siya sa bughaw na kalangitan. Ganoon pala ang feeling na masampal na magandang babae. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi pa man siya bumangon ay nagsisigaw na ang babae. Manyak! May manyak dito! Tulong! Dahil doon ay agad niyang mabilisan nilapitan ang babae. Tumahimik ka dyan. Kung ayaw mong mahalin kita. Banta niya dito. Hindi na niya napigilan ang kanyang sariling sabihin yon. Agad naman na natameme ang babae. Kala mo naman kung sinong kagandahan. Singhal pa ni Romulyo. Nagtaas lamang na mga kilay ang babae. Nang maayos na siyang nakarap dito, ay tinignan na muna niya ang kanyang sarili. Yan tuloy. Papunta lang sana ako ng lungsod. Naputikan pa. Napamewang ang babae sa kanyang harapan. At ako, may gagawin din naman ako sa barangay na maputik na to. Parang sinisisi mo pa ako Sino ba kasi ang nagsabi sa'yong tulungan ako? Napatampal na mukha si Romulyo. Ang galing mo din mag-guilt trip, no? Sige, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na sa buhay mo! Depensa rin ito. Hindi na sinagot ni Romulyo ang babae. Naghubad muna siya ng kanyang damit at pants. Mabuti na lang talaga ay may boxer short siya. Mabilis na umalis si Romulyo. Hindi niya nilingon ang babae kahit paalis na siyang pabalik sa kanila. Ngunit hindi pa man siya nakalayo ay napabuntong hininga siya. Pero walang masyado dumadaan dito. Baka mapano ang bruhang babaeng yun. Wika niya. Umatras siya at binalikan ang babae. Nadatnan niya itong umiiyak sa tabi ng kalsada. Hoy! Sigaw niya dito. Sumakay ka nga dito. Agad itong tumingin sa kanya, pero bumaling na ang kanyang tingin sa ibang daan. Tumayo na ito na parang nagmamaktol pa rin, pero alam niyang sasakay pa rin ito.
Isang araw na ang nakalipas ay para bang gusto na lamang ni Remulyo makita ulit ang babaeng iyon. Kahit maarte ito, ay nagugustuhan niya ang hulma ng mukha nito. Sayang lang talaga at hindi ko nalaman ang kanyang pangalan. Giit ni Remulyo sa kanyang sarili. Nandito siya ngayon sa kanyang hardin. Wala pa siyang gagawin sa hasyenda dahil wala pang trabaho. Mamaya ding hapon ay pupunta siya ng marketplace. Habang busy si Remulyo sa pagbubungkal ay biglang dumating ang kanyang papa. May hawak itong kape. Agad niya itong hinarap. Ang aga mong magbungkal ah. Teka rest iho. Ang daming pa bang gagawin sa susunod na linggo. Pugad nito. Malapad siyang ngumiti. Kayo talaga papa. Hindi na kayo nasanay sa akin na parati naman ako may ginagawa. Aba, hindi naman kasi tayo robot. Kung tutuusin nga, baka magkasakit ka niyan. Concern lang ako sa iyo. Depensa naman ito. Tumawa si Remulyo ng mahina. Magkakasakit siguro ako kapag walang ginagawa. Mabuti na rin to kasi hindi mo na inaasikaso ang hardin ko. Ikaw bahala. Tanging sagot ito. Umupo ang kanyang tatay sa silyang may maliit din na lamesa. Nagpatuloy na lang din siya sa pagbubungkal ng lupa. Nga pala, alam mo na ba ang balita? Kayo po talaga. Gagawin niyo pa akong tsismoso. Agad niya sagot. Parati din kasing kinakausap siya ng kanyang papa. Kung hindi naman ay kinukulit siya nitong mag-asawa na agad. Hindi naman Remulyo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na may babagong babae ang dumating dito sa ating baryo. Depensa nito. Natigilan naman si Remulyo. Araw-araw naman pong may bagong dumadating na babae dito sa baryo natin. Mahinang tumawa ang kanyang papa. Pero iba siya, iho. Tiyak ako na siya na ang babaeng para sa'yo. Naku pa, parati na lang yan ang sinasabi niyo araw-araw sa akin. Wala ka na bang ibang sasabihin? Medyo nainis sa ring si Remulyo. Lumapit siya sa kanyang papa at umupo sa kabilang silya. Mabuti na lang ay hindi pa lumamig ang kanyang timplang kape. Hay, talagang bagay kayo na babaeng yon, iho. Kakaiba na siya ngayon. Akala ko nga, dayo lang siya, pero hindi pala. Dahil sa sinabi nito ay agad siyang napatitig sa mukha nito. Ano pong ibig sabihin pa? Ngumiti ng nakakaloko ang kanyang papa. Aba, interesado ka na ngayon. Napasinghal na lang siya. Talagang parati siya nitong binibiro. Hindi na lamang siya sumagot. Kailan ka ba kasi mag-aasawa, Remulyo? Ang tanda mo na at wala ka pang apo na pinapakita sa akin. Anong gusto mo? Nasa kabaong na ako at hindi na nakikita ang apo? Napatampal na lamang sa kanyang noo si Remulyo. Parating yun ang pinipilit ng kanyang papa. Wala itong ibang ginagawa kundi kulitin siya. Kakalagpas ko lang po ng kalendaryo pa. Hindi ko pa balak talagang pag-asawa. Wala naman ako naiibigan dito. Darating din ako dyan. At saka, hindi naman kayo sobrang tanda pa. Maghintay lang kayo. Paliwanag naman niyang natatawa. Diyos ko, Remulyo. 61 na ako. At kailangan ko nang makita ang apo. Huwag mo namang atang hintayin na mamatay na ako. Tsaka ka lang mag-aasawa. Giit nito. Malakas sa tumawa si Remulyo. Hindi naman kasi siya nagsisinungaling tungkol sa pag-aasawa. Wala siyang ibang magagawa ngayon kundi ang maging busy sa kanyang asyenda. Ngayong taon, ngayon ka mag-aasawa at mag-aanak. Kung hindi mo magagawa ang bagay na yan, ay babawiin ko ang mana. Giit nito ulit. Pa, ano ka ba? Ngunit, tumitig lamang sa kanya ang kanyang papa. Napatayo na lamang siya. Hindi mo kayang gawin sa akin yan, pa. Hindi naman ako agad makapag-asawa eh. Nananakot ka pa. Basta,
Bibigyan kita ng kondisyon. Kahit ano o sinong babaeng pipilitin mo. Basta, magkaanak ka lang. Ayos na sa akin. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang papa. Iniwan niya ang kanyang papa doon. Mabuti na lang talaga ay hindi siya mabilis magalit. Pero kung tutuusin, ayaw niyang mangyari yun. Kung ano-ano na lang talagang kanyang naiisip. Naiinis siyang sambit. Ngunit papasok na sana si Romulio sa kusina ay napahinto siya na biglang naisip ang babaeng nakasalamuha kahapon. Kung ang babaeng yun naman ang pipilitin ko, hindi naman ako pagbibigyan nun. Filingera, Amazona at maarte. Ayaw ko ng ganoong babae. Sambit niya sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang si Romulio. Kahit sa kanyang pagpasok sa kusina ay hindi niya mapigilan ang kanyang sariling hindi isipin ng babaeng iyon. Hindi na rin niya namalayan na napangiti ulit siya. Baka nga ito na ang tamang panahon para makapag-asawa na ako. Pero hindi naman ako marunong manligaw. Gwapo lang ako. Bulong pa ni Romulio sa kanyang sarili. Ay, bakit ba kasi kinukulit pa ako ni Papa? Giit pa niya. Inilagay na niya sa lababo ang kanyang tasa. Kinahapunan ay sumakay na siya sa kanyang kotse dahil pupunta na siya ng marketplace para bumili ng mga fertilizer at groceries sa kanilang bahay. Magandang hapon, Sir Romulio. Ang ganda na mood niyo ngayon na. Masayang sabi ng tindera ng isda. Naisipan ni Romulio na bumili na rin ng mga isda para naman may makakain sila. Parati na lang kasing meat ang kinakain. Uy, Miss Ganda! Bumili ka ng isda! Malakas sa sigaw na sabi ng isang tindera sa kabilang stall. Napalingon doon si Romulio. Kapag talaga nakakarinig siya ng ganoong description, ay agad siyang mapapalingon. Ngunit nang masilayo na niya kung sino ang tinutukoy ng tindera, ay napatitig na lamang si Romulio sa babae. Ang maarte na naman. Pumili ito ng mga isda, ngunit halatang nag-iinarte. Sandali din ay may kasama pa itong babae na kilala niya. Girl, wag mong hawakan ng ganyan ng isda. Puna ng maarting babae sa kasama nito. Nagtaasa naman ang kiling nito. Ganyan naman talagang pagkikilata sa mga isda. Sagot itong natatawa. Mas lalo lang naintriga si Romulio dahil siniisip niyang bakit magkasama ang kapatid ni Mang Cholo at ang maarting babae. Sa kanyang pagkakaalam, walang kamag-anak si Mang Cholo na maarte. Kawawa naman kasi ang fish, singhal pa nito. Hoy Stella, nag-Amerika ka lang noong high school. Naging ganyan ka na? Natawa pa rin si Mahay. Ay, people change, Mahay, sambit nito. Nagpigil lang din si Romulio dahil sa pagkakasabi ng pangalan ni Mahay. So, Stella pala ang pangalan niya. Ngunit sa mga sandaling bumalik sa kanyang isipan ang pangalan na yun, ay napahinto siya. Stella? Naibulalas niya ng malakas. Napalingon na rin sa kanya ang dalawang babae. Napahiya tuloy si Romulio. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Stella pala ang babaeng nakainkwentro niya sa daan kahapon. Romulio! Tumili si Mahoy at lumapit sa kanya. Mabuti na lang talaga nandyan ka na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko siya sa pamangkin ko nag-Amerika lang na ilang taon ay naging maarte na. Hindi naman masisisi ni Romulio si Mahay. Lumapit na rin sa kanila si Stella. Ikaw na naman? Tanong nito sa kanya. Sa puntong yun ay natahimik si Romulio habang titig na titig sa mukha ni Stella. Hindi na rin nakaimik pa si Mahay. At bakit naman? Sagot niya din dito. Hanggang sa puntong yun ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ikaw ang dahilan why I experienced such trauma, singhal nito.
Umusok ang ilong ni Romulyo. Anong trauma pinagsasabi mo? Katangahan mo yun. Narinig niyang natawa si Mahay, kaya binatukan ni Stella si Mahay. Saan ka ba ha? Natawa na rin si Romulyo. Tatalikuran na niya sana ito ay bigla siya nitong inatake. Kahapon pa kita gustong saktan! Sigaw nito. Marami nang nakaasisyoso sa kanilang dalawa. Ay, matigil na nga kayo dyan. Ang dami nang nanonood oh. Puna ni Mahay. Kasing lalaking yun eh. Sigaw nito ulit. Napabuntong hininga na lamang si Romulyo. Hindi naman kasi siya marunong makipag-away sa mga babae. Nangiinis lang talaga siya. Bahala ka nga dyan. Babaeng maarte at tanga. Hindi na nakasagot sa kanya si Stella. Umalis na lang si Romulyo nang mabilis, dala ang hindi makapaniwala na ang babaeng yun ay anak pala ni Mang Cholo. Pa, bakit hindi nyo sinasabi sa akin na si Stella pala ang tinutukoy ninyo? Yun kaagad ang kanyang bungad na makauwi na siya. Sinalubong naman siya ng kanyang papa na nakangiti. Hindi ka naman nagtanong sa akin. Akala ko din kasi na nagkakilala na kayo. Nagtaasan ng kanyang mga kilay. Aba, hindi ko naman kasi alam na si Stella pala ang babaeng yun. Ang laki na pinagbago niya. Yan ang sinabi ko. Gusto ko rin kasi na makita mo siyang ikaw ang makakakilala kay Stella. Napatitig na lamang siya sa kanyang papa. Grabe. Si Stella pala yun? Hindi ka pa rin ba makapaniwala? Noong unang kita ko nga, agad sa kanya, akala ko dayuhan. Pero hindi pala. Kung hindi lang sinabi ng kumpare ko, ay baka hindi ko siya makilala. Ngunit biglang naalala ni Romulyo ang mga sinabi ng papa niya. Kinatitigan niya ito. Oh, baka matunaw ako ng titig mong yan. Reklamo nito. Dahil nakaupo naman ito sa kawayang upuan, ay nakapandekwadro ang paa nito. Siya sana ang ipapakilala mo sa akin? Na si tingin mo ay bagay sa akin? Nakangiti na ng malapad ang kanyang papa. Tama ka dyan. Bagay na bagay naman kayo. Kumunot agad ang kanyang noo. Tigilan mo na ang bagay na yan, Pang. Huwag mo kong ibugas sa maarting babae na yun. Tatalikod na sana si Romulyo ay narinig niya ang mahinang pagtawa nito, pati na rin ang muling pagsasalita. Nagkakilala na ba kayo? Para hindi yata magandang unang kita nyo. Hindi yun ang totoong rason ni Romulyo. Nagpatuloy na lamang siya sa paglakad. Pumunta siya sa kusina para doon na niya idiretso ang mga pinamili. Nang matapos, ay pumasok na rin siya sa kanyang kwarto para isipin si Stella dahil talagang maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan ay maagang nagising si Romulyo para ihanda ang kanyang sarili at nang matapos din ay dumiretso na sila sa anihan. Huwag kang masyadong magpainit kayo, Romulyo. Imporma ng kanyang papa. Nasa harapan na nila ngayon ang malaking lupain na taniman ng mga mais. Hindi na po ako bata, Pang. Matagal na ako sa trabaho na to. Depensa naman ni Romulyo. Hindi yan ang gusto kong ibig sabihin. Mabilis sa tinignan ni Romulyo ang papang dahil sa sinabi nito. Nakangiti ito na para bang may gustong sasabihin. Bakit naman? Taka niyang tanong. Basta, mag-ani ka na nga lang doon. Utos ito. Mabilis siyang pumesto katabi ng kanilang mga kasamahan. Matagal na siyang nagtatrabaho sa ganitong industriya. Parating ang papa lamang ni Romulyo ang nagrereklamo na magpahinga na siya, pero ayaw naman niyang gawin iyon. Uy, nabalitaan mo na ba ang bagong chismis ngayon? Natigilan siya sa pagtabas ng mais nang matanong si Paulo. Nangunot naman ang kanyang noo. Ano na naman yan? Inis ang tanong pabalik. Ang anak ni Mang Cholo. Sagot nito. Napasinghap na lamang si Romulyo.
Mukhang wala talagang nakakaalam sa mga naiisip niya kagabi pa man. Alam ko na kung sino yan. Natawa si Paolo. Ligawan mo na kaya agad? Binatukan niya ng malakas si Paolo. Ikaw kung ano-ano na talaga yung pinagsasabi mo. Hindi ko gusto ang babae na yun. Sobrang arte at tanga. Ngunit napaisip din naman si Romulio na gawin ang sinabi ng kanyang katrabaho. Bagay naman kasi kayong dalawa. Sa tingin ko lang talaga, tinatadhana kayong dalawa na babaeng yun. Isipin mo kung ano man ang gusto mong isipin, Paolo. Basta, hindi ako magkakagusto sa babaeng yun. Sinabi niya yun habang nagtatabas na siya ng mais. Sandali pa ay siniko siya nito sa braso. Kumunot ang kanyang noo. Babatukan na niya sana si Paolo ay bigla itong tumingin sa kanilang unahan. Nang tumingin siya ay agad na natahimik si Romulio. Ikaw na naman? Singhal agad ni Stella sa kanya na makita siya. Simula noong nakasalunguhan niya ang babaeng ito, kahit maarte at medyo maldita ay hindi niya ide-deny na nagagandahan siya sa mukha nito. Bakit naman? Sa'yo ba to? Sagot naman ni Romulio. Kitang-kita niya ang kaguluhan sa mukha ni Paolo. Hindi niya kasi sinabi na nakasalamuhan na niya ang babaeng ito noon. At sa'yo ba to? Sakan, hindi na niya pinatuloy sa pagsasalita si Paolo. Alam niya kung ano ang sasabihin nito, kaya tinakpan niya ang bibig nito na baliwala lang naman kay Stella. Hindi. Pero, nagtatrabaho kami dito. Mabilis ang tugon. Wow! Kumakaasta ka. Para ka namang may-ari. Nangunot ang noo ni Stella. Sa di kalayuan ay paparating na sa kanilang direksyon ang papa ni Stella. Mabuti naman hindi pinagsabihan ng papa ni Stella ang tungkol sa kung sino ang may-ari ng maisan. Pakialam mo naman, Stella. Nakangiti siya habang sinasabi yon. Nang nasa harapan na nila si Mancholo ay agad itong ngumiti sa kanilang dalawa. Nagkakilala na ba kayo? Tanong nito. Natinginan naman silang dalawa ni Stella. Nakakunot pa rin ang noo nito na para bang gustong magsinungaling sa sariling ama. Ngayon lampang, ang hambog na ng lalaking to Akala mo kung sino? Singhal nito. Malaki naman ang mga mata ni Chamang Cholo na sabihin yon. Si Romulio naman ay ngumiti na parang ayos lang ang sinasabi nito. Stella, tumahimik ka na nga dyan. Hindi mo ba alam kung sino yung kaharap mo? Yun na ang kinakatakutan ni Romulio. Tinignan niya si Mang Cholo para makita nitong huwag sana nitong sabihin ang totoo. Bakit pa? Sino bang mokong na to Muling naiinis itong tanong. Diyos ko, Stella. Siya lang naman ang may-ari ng maisan na ito. Siya ang may-ari ng lupain na hasyendang sinasabi ko sa'yo. Paliwanag ni Mang Cholo. Napatampal na lamang ng noo si Romulio. May plano pa kasi siyang inisin sa Stella. Ngunit nang tinignan niya ang mukha ni Stella ay hindi rin ito makapaniwala. No! Nagsisinungaling ka lang! Singhal ulit ni Stella. Pero sa boses na nauutal, hanggang sa mabilis itong tumalikod at umalis sa walang paalam. Bumaling ng tingin sa kanya si Mang Cholo. Pagpasensyahan niyo po ang aking anak na ang tigas ng ulo. Tumango lamang siya dito. Nagpaalam na rin itong sundan na lamang munang anak para pagsabihan. Siya naman ay nakangiti lang habang inaalala ang tagpong yon. Kaya pala, pagsasalita ni Paolo. Noon lang niya napansin na kakaiba ang ngiti niya. Kung ikaw ang tatanungin kita, Paolo, papatol ka ba sa ganoong klaseng babae? Mapagkunwari ang kanyang tanong. Napansin kasi niyang asalin siya ni Paolo dahil sa tagpong yun, kaya uuna na lamang niya nito. Ngumising naman ito na para bang naka-jackpot. Siyempre, ang mga babaeng ganoon, sa una lang yan maarte o maldita. Pero kapag napaamo na yan,
para yung isang aso. Paliwanag nito. Napatingin na lamang siya sa bulto ng babaeng nakalayo na sa kanilang direksyon. Pero hindi nawala sa kanyang labi ang ngiti. Alam niyang hindi niya agad mapapaamo ang babaeng iyon. Sa katunayan, gusto niyang sundin ang sinisigaw ng kanyang puso. Asarin pa ito lalo. 1 linggo na ang nakalipas ay hindi na niya ulit nakita si Stella. Sa loob ng 1 linggo, talagang nagdadalawang isip siya sa kanyang binabalak. Tama kaya tong gagawin ko? Tanong niya kay Paulo. At dahil kay Paulo, nagkaroon siya ng kumpiyansa na ituloy iyon dahil iniinis lang siya nito. Oo, alam ko naman na gusto mong babaeng yun. Hindi mo lang kayang tanggapin sa sarili mo. Pangaasar pa nito. At sa loob ng 1 linggo, hindi mawala sa kanyang isipan ang babaeng iyon. Nagagalit na rin siya sa kanyang sarili. Hindi naman niya tatanggapin na simula noong dumating ang babaeng iyon ay talagang muling nanumbalik ang lahat. At saka, kababata mo naman si Stella. Nagbago lang naman ang ugali nun. Patuloy pa ni Paulo na walang preno. Oo, tama ang mga sinasabi ni Paulo. Kababata niya si Stella. Noon pa man ay gusto na niya ito, kaso lang hindi siya nito gusto noon. At ngayon naman parang wala na siyang pag-asa. Bumuntong hininga naman si Romulio. Tigil ko na lang to. Wala naman ako mapapala sa maarting babaeng yun. Tumawa ng malakas si Paulo. Ay sus! Hindi ka lang maalala ng kababata mo. Nagtatampo ka na agad? Isa rin yun sa iniisip niya. Bakit kaya hindi siya naalala ni Stella? Basta. Baka masasayang lang ang effort ko. Depensa niya. Ang torpe mo talaga, no? Ilang babae nang sinayang mo. Mabuti ka nga. Sila pa ang lumalapit sa'yo. Kaya siguro bumalik si Stella dito dahil kayo talaga ang tinadhana sa isa't isa. Ang corny mo naman. Matanda ka na. Naniniwala ka pa sa tadhana na yan? Malabo na rin kasi. Wala naman din kasi akong feeling para sa babaeng yun. Nagulat si Romulio nang binatukan siya nito. Ayan. Matagal ko niyang gustong gawin sa iyo eh. Hindi mo ba naisip na tumatanda ka na? Hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi ng papa mo? Mag-asawa ka na, huy! Natigilan siya sa mga sinasabi ni Paulo. Kung matagal na siyang parating sinasabi ng kanyang papa, ay para bang ngayon lamang niya na-realize ang lahat. Napaisip siya. So ano pare, gusto mo bang ituloy na natin ang plano? Nakapag-send naman ako ng bulaklak sa kanya. Susunod naman gagawin mo ay magsulat ka ng letter. Natawa siya sa sinabi ni Romulio. Wala ka bang mas magandang plano dyan? Napaisip si Paulo. Isa-isahin lang natin. Kung hindi naman gusto ni Stella, ay magplano ulit tayong dalawa. Tumango na lamang siya. Wala naman kasi akong alam sa mga ganito. Ako na ang bahala dyan. Alam mo naman na matinik ako sa mga babae. Hambog ang boses ito. Kinatitigan niya ang kaibigan. Iaasa ko sa iyo ang lahat. Kinabukasan ay maagang nagising si Romulio dahil may bibili na naman siya sa merkado. Ngunit nagulat siya nang nasa daan na siya ay nakita niya si Stella. Nagja-jogging ito. Nagdalawang isip siyang hihintuan ba niya ito para asarin o aalis, na hindi lamang niya ito papansinin. Ang pangit naman ng hobby mo. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili nang nasa tapat na siya nito. Huminto si Stella. Kumunot agad ang noo nito na para bang pinaglihi ito sa kumot. Maaga ngayon, Romulio. Huwag mong sirain ang kaganda ng araw ko. Mabagsik nitong linta niya. Pasimple siyang ngumiti. Hindi rin niya maiwasan ng kanyang pagkagat ng labi nang makita niya ang umbok nito sa baba. Pero mabilis siyang iniwasan yun dahil baka kung ano pa ang kanyang magawa. Hindi ko naman sinisira ang araw mo Ikaw kasi itong sumira ng araw ko. Noong nakita kita, talagang nandilim ang mundo. Pero nakangiti siya habang sinasabi iyon.
Ganoon ba? Tigilan mo na rin ang pagpapadala ng bulaklak, okay? Napuno na kasi ang basurahan sa bahay eh. Natameme siya nang marinig iyon. May sasabihin pa sana siya ay bigla nang umalis si Stella. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya ito naasar. Hay, buhay nga naman oh. Sabi na lamang niya bago umalis. Kinahaponan ay binisita siya ni Paulo. Oh, kamusta naman? Wala bang reply ang babae? Tanong nito agad. Tumango si Romulio. Ayaw nga niya siguro sa akin. Pwes, hindi ko na naman ipipilit ang sarili ko sa kanya. Tinapik siya ni Paulo. Hay sus, ayan ka na naman. Suko agad? Hindi pa nga kayo nangangalahati sa plano natin eh. Nagtaasan naman ang kanyang kilay. Aba, may gagawin na naman ako? Doon na umupo sa sofa si Paulo. Kakausapin mo ang kanyang papa. Kumunot agad ang kanyang noo. At ano naman ang sasabihin ko? Ngumisi si Paulo na para bang may binabalak na masama. Titig na titig ito sa kanya. Kausapin mo si Mang Cholo na gusto mo ang anak niya. Alam ko matutuwa matandang yun. Alam mo naman na mukhang pera ang matanda na yun. At saka, mabilis na yung kausap. Paliwanag ito. Baliw ka ba? Hindi ko gagawin ang bagay na yan para lang magmukhang desperado. Tumitig ulit sa kanya si Paulo. Tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong bigyan ng apo ang papa mo. At kailangan mong mag-asawa dahil sa mundong to, wala kang ibang lalapitan. Sa tingin mo, may pupuna sa iyo kapag matanda ka na? Natigilan si Romulio. Tama naman ito. Kahit pa marami siyang pera, magiging baliwala lang ang mga yon sa darating na panahon. So, tuloy tayo? Wala ka nang magagawa. Muling pagsasalita nito. Napabuntong hininga na lamang siya. O siya, anong susunod na hakbang? Pumunta ka bukas sa kanila. Magdala ka ng kung ano-ano at kausapin mo ang papa niya. Sagot nito. Yun lang? Makinig ka sa sasabihin ko sa iyo. Sandali pa ay marami na sinabi si Paulo sa kanya. Lahat na kailangan niyang gawin ay talagang planado nito. Mabuti pa ang Paulo na ito. Maraming alam sa ganitong bagay. Kinabukasan, kinakabahan na talaga si Romulio. Nasa harapan na siya ngayon ng bahay ni Mang Cholo. Kasama niya si Paulo dahil baka kung ano pa ang mangyayari. Huwag na lang kaya akong tumuloy. Nag-aalala siya sa kanyang mararanasan. Diyos ko, sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw na talaga ang pinakatorpe. Hindi ka naman siguro ganyan, no? Singhal nito sa kanya. Muling napatitig si Romulio sa bahay ni Mang Cholo. Walang atrasan to pare. Tandaan mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Muling bilin nito. Hawak ni Romulio ngayon ang isang bugkos sa bulaklak. Sadyang naalala lamang niya ang sinabi ni Stella na wala nang paglalagyan ng bulaklak sa basurahan. Pasok na! Utos si Paulo. Hindi niya akalain na darating ang araw na kakausapin niya ang papa ni Stella para lamang maikasal siya ng anak nito. Buwisit na Paulo. Ang bilis naman kasi nito. Sabi niya sa kanya sarili. Kahapon, akala niya simpleng pakikiusap lang, pero sa huli din naman ay wala siyang nagawa. Kinokonsensya naman siya ni Paulo. Gagawin na lamang niya ang bagay na ito. Sana hindi pumayag si Mang Cholo. Sambit niya sa kanyang sarili. Nang nasa harapan na siya ng pintuan, ay kumatok siya ng malakas. "Pang! May tao!" Sigaw ni Stella. Nangunot ang kanyang noo. Kahit saan talaga ang babaeng to, bulong ni Romulio. Ibang-iba kasi talaga ang nakasanayan niya kay Stella. Napaisip na si Romulio kung ano ang nakain nito sa Amerika at nagkaganoon na lamang.
Buksan mo muna, Stella! Sigaw na pabalik ni Mang Cholo. Walang umimik na ilang minuto. Lumingon din si Romulio sa kanyang likuran. Nag-thumbs up si Paulo. Ilang sandali pa ay si Mang Cholo ang bumungad sa kanya. Iho, anong ginagawa mo dito? At saka, may dala ka pang bulaklak. Sunod-sunod nitong tanong. Pang! Sino na naman yan? Sigaw ni Stella mula sa kusina. Nakakaamoy na rin siya na parang may nasusunog. Nagluluto si Stella. Hindi nga lang magandang kinalabasan. Paliwanag ni Mang Cholo nang mapansin nitong umiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero, ano ba talagang ginagawa mo dito? Napatitig siya sa mukha nito. Hindi niya talaga alam kung ano ang kanya sasabihin. Iho? May gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Sagot niya agad. Kitang-kita niya ang kaguluhan sa mukha ng matanda. Pumasok ka muna. Aya nito. Tumango si Romulio tsaka niya binaling ang tingin sa salas. Tungkol saan ba ang bagay na gusto mo sabihin, Iho? Damang-dama niya ang pagtataka sa boses ito. Sa puntong yun, hinahanap ng kanyang mga mata si Stella kahit alam niyang nagluluto ito sa kusina. Kinakabahan na rin siya. Tungkol po ito sa... Hindi niya agad na tinapos yon dahil nakita niya si Stella. Ano namang ginagawa mo dito? Nakakunot ang noon nito. Pero nagpipigil lamang siya ng kanyang sarili para asarin ito. Tumingin siya sa kanyang hawak na bulaklak. Para sa'yo. Sambit ni Romulio. Nilapitan niya ito. Napatingin si Stella sa papa nito. Alam ni Romulio na nagpipigil lang ito ng galit. Ibang pang-aasar na yatang gusto mo, Romulio. Singhal nitong pabulong sa kanya. Ngumisi siya. Tanggapin mo na lang. Nagtaasa naman ang mga kilay ni Stella. At paano kung ayaw ko? Para saan pa? Napabuntong hininga si Romulio. Kusa niyang ibinigay kay Stella ang bulaklak na siyang kinuha naman ito. May sasabihin lang ako sa papa mo. Paliwanag ni Romulio. Nang makabalik na siya sa harapan ni Mang Cholo, ay agad siyang ngumiti na simple. Alam kong sobrang bilis po nito. Pero gusto ko pong malaman ninyo na gusto ko pong asawahin ng anak niyo sa Stella. Diretso niyang sambit. Wala siyang ibang naiisip kundi ang sabihin niya lamang iyon. Hindi naman kasi siya sanay sa ganitong bagay. Mang Cholo, gusto ko pong asawahin ng anak ninyo. Muli niyang pagsasalita dahil nakatitig lamang ito sa kanya at walang imik. Bumaling muna ng tingin si Romulio kay Stella. Hindi nito naririnig ang kanyang sinabi kay Mang Cholo. Umalis ka na dito, Romulio! Singhal nito. Binalik niya ang tingin sa kausap. Papayag po ba kayo? Iho, nagpapatawa ka lang ba? Alam mo ba yung sinasabi mo? O baka lasing ka lang? Sunod-sunod itong tanong na gustong manigurado. Hindi po ako lasing. Hindi rin po ako nagbibiro sa sinabi ko sa inyo. Totoo po na gusto pong pakasalan ang anak ninyo. Paliwanag niya. Sana lang talaga ay pumayag ito. Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kasi talagang nabigla ako. Ang isang mayaman at ang amo ko ay gustong asawahin ng anak ko? Ngumisi si Romulio dahil napapansin niyang nagugustuhan nito ang kanya sinabi. Wala akong alam sa ganito, Mang Cholo. Kaso lang, gusto kong patunayan sa'yo na mahal ko ang anak ninyo. Paliwanag niya. Yun din naman kasi ang sinabi ni Paulo. Ngunit kahit nagdadalawang isip siya, masasabi niyang mahal niya si Stella. Nagsimula pa yun noong mga bata pa sila. Mahal mo ang anak ko? Tanong nitong hindi makapaniwala. Tumango siya. Hindi po ba ninyo naalala dati na lagi kami magkasama? Sa hasyenda at ilog ay parati kami magkasama. Pero hindi alam ni Stella na mahal ko siya.
Kaya ngayon, totohanin ko na ang lahat. Ganoon ba? Hindi rin natuloy ang sasabihin nito na biglang umeksena si Stella. Ano ang tingin mo sa akin? Hindi ako mabilis lang maniwala sa mga sinasabi mo. Umalis ka na, Romulio. Singhal nito agad. Binaling niya ito. Mahal kita, Stella. Dati pa yun. Alam ko naman na mahirap paniwalaan dahil bigla-bigla ay pumasok ako sa buhay ninyo para mag-alok na asawain ka, pero totoo itong nararamdaman ko. At hindi mo ba ako naalala, Stella? O sinadya mong hindi mo lang ako alalahanin? Nanlaki ang mga mata nito. Anong pinagsasabi mo dyan? Nauutal si Stella. Ngunit damang-dama niyang naramdaman nito ang bugso ng kanilang mga puso. Iho, maaari ba natin itong pag-usapan ng mabusisi? Tanong ni Mancholo. Nilingon na niya ito. Opo. Pa, hindi ko gusto ang ikasal sa lalaking yan. Hindi ko siya mahal. At nagbibiro lang yan para asarin ako. Galit na sambit ni Stella. Ngunit walang pumansin dito. Mamayang hapon po. Babalik ako dito para pag-usapan po natin ang tungkol sa bagay ito. Sana po ay ayos lang sa iyo na maging asawa ko ang anak ninyo. Nilingon niya si Stella na hindi alam kung ano ang dapat gawin. Biglang nag-iba ang isipan nito kasi kapag ganito, talagang madaldal at kumukontra si Stella. Baka gusto rin niyang may ikasal talaga sa akin. Tanong niya sa kanyang sarili. O siya, Romulio, kailangan ko na rin mag-isip ngayon dahil talagang nabigla ako sa mga desisyon mo. Ang bilis at hindi ako makapaniwala. Paliwanag nito. Naintindihan naman niya si Mang Cholo. Siya nga ay hindi makapaniwala sa kanyang ginagawa. Sige po, sana po ay pumayag kayo kasi ako na po ang bahala sa buhay ng anak ninyo. Sigurado po akong gaganda pong kinabukasan niya. Paliwanag niya. Agad siyang umalis hanggang sa makaharap na niya si Paulo ay nakangiti na ito. Kamusta naman? Payag ba? Tanong agad nito. Mag-uusap pa kami ulit mamayang hapon. Sadyang mabilis lang talaga ang desisyon ko kaya hindi makapaniwala ang dalawa. Paliwanag naman ni Romulio. Malapad ang ngiti ni Paulo. Ang easy lang pala. Tiyak naman akong papayag ang mga yun dahil sobrang yaman mo. Hindi naman yun ang inaatupag ko. Sambit niya. Bakit? Mahal mo ba talaga si Stella? Ngumisi si Romulio. Hindi man niya aminin, talagang mahal na niya ito. Isa lamang pagkukunwari ang pang-aasar niya sa babae dahil nag-e-enjoy siyang makita ang mukha nitong naasar sa kanya. Ayan! Tama nga ako sa mga naiisip ko. Basta. Gusto ko nang matuloy ang plano na to. Hindi ko sasayangin ito. Masayang sabi niya. Ang bilis ng desisyon na. Hindi ka rin naman lugi kay Stella. Maganda, masarap, at may kaya din. Wika nito. Mabilis siyang binatukan si Paulo. Akin lang si Stella. Huwag kang makiapid. Natawa silang dalawa. Ngunit totoo ang kanyang naramdaman na mas lalo lamang lumalalim ang kanyang pagmamahal dito. Gusto ni Romulio na makita ulit ang mukha ni Stella. Sana mismo si Stella ang pumayag. Bulong niya. Papayag ang babaeng yun. Sagot naman ni Paulo. Sumakay na silang dalawa sa kanyang luma na sasakyan. Hanggang sa biyahe nila pa uwi ay hindi mawala sa isipin ni Romulio ang mukha ni Stella. Kinahapunan ay hindi na nakapaghintay si Romulio na marinig ang pagpayag ni Mang Cholo. Handa ka na ba, pare? Tanong ni Paulo nang nasa labas na sila ng mansyon. Medyo, kaunting sagot ni Romulio. Hindi ba sobrang dami ng dala nating mga pagkain? Ayos na to. Para hindi na makahindi ang mag-amang yun. Lubusin mo na. Paliwanag nito. Tama naman si Paulo, pero hindi niya rin kasi alam kung tama ba itong ginagawa nila.
Basta, tandaan mo lang yung mga sinabi ko sa'yo ha. Tumango lang naman siya sa sinabi ni Paulo. Alam ko naman na hindi ito masasayang. Nararamdaman ko rin naman na mahal ka ni Stella. Para ka namang love guru nito, pare. Natatawa niya sinabi iyon. Para sa'yo naman itong ginagawa ko eh. Sagot nito. Tara na nga, baka naghihintay pang mga yun. Tumango siya dito. Hanggang nasa harapan na ulit sila ng bahay ni Mang Cholo ay mas lalong kinabahan si Romulyo. Parang natetense ka ah. Mag-relax ka lang, payo ni Paulo. Nirelax naman ni Romulyo ang kanyang sarili, hindi lang niya mapaniwalaan ang kanyang sariling naramdaman. Ganyan talaga kapag first time mo pa. Muling pagsasalita nito. Sandali pa ay lumabas na siya ng kotse. Tatapusin ko na lang tong araw na ito. Natawa naman si Paulo sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa ang lumipas ay bumukas na ang pintuan ng bahay. Nandiyan na pala kayo. Bungad nito. Halik kayo, pumasok na kayo sa loob. Sumunod na agad silang dalawa ni Paulo. Na makaupo na sila sa sofa ay hinanap ng kanyang mga mata si Stella. Nasa kwarto pa siya. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sambit ni Mang Cholo na mapansin nitong pabaling-baling sa kung saan ng kanyang mga mata. Nahiya naman si Romulyo. Nang tignan din niya si Paulo ay napakagat ito ng labi na para bang alam nito kung ano ang sasabihin agad. Bumulong agad si Paulo sa kanya. Ang aga mo namang ata makita si Stella. Siniko ni Romulyo si Paulo. Hanggang sa ilang sandali pa ay lumipas ay narinig ni Romulyo ang pagbukas ng pintuan sa kung saan man. Oh, pababa na yata siya. Imporma agad ni Mang Cholo nang marinig din iyon. Sa minutong yon ay mas lalo lamang kumabog ang puso ni Romulyo. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto na niyang matapos ang araw na ito. Pang! Sigaw ni Stella. Dahil dalawang palapag ang bahay ni Mang Cholo ay nasa taas ito. Kitang-kita ngayon ni Romulyo ang babaeng hinihintay nilang makababa. Oh, ang ganda niya. Sambit ni Paulo na hindi na napigilan ang sarili. Hindi naman kasi ang sasabihin sana ni Romulyo, pero mas pinamanatili niya ang sarili na titigan lamang si Stella. Hindi lang siya maganda. Ang perpekto niya. Stella! Nandito na ang mga bisita mo! Sigaw ni Mang Cholo. Alam niyang nakikita na sila nito. Kaya nang magtitigan ang kanilang mga mata ay para bang may enerhiyang humihila sa kanilang dalawa para pag-iisahin sila. Kaya pala matagal siyang bumaba dahil nagpapaganda naman pala, sabi ni Paulo. Narinig yun ni Mang Cholo kaya lumingon ito sa kanilang dalawa habang nakangiti. Maganda ba ang anak ko? Tanong nito. Sobra po. Sagot ni Romulyo habang nakatitig pa rin siya sa babae unti-unti nang bumababa sa hagdan. Habang ginagawa nito yon, tanging si Stella lamang ang nakikita ni Romulyo. Hindi na niya namalayan ang kanyang sarili na nakangiti na pala na sobrang lapad. Nahihibang ka na yata dyan pare, bulong ni Paulo. Hindi niya ito pinansin, pero nang nasa harapan na talaga niya si Stella, ay nagulat siyang kinatitigan lamang siya nito. Magandang hapon po. Mahinang sampit niya, ngunit mas lalo siyang nagulat nang umiti sa kanya. Iyon ang unang beses sa ginawa nito yon. Magandang hapon din sa'yo. Tugon nito sa nakakabighani ang boses. Hindi alam ni Romulyo kung totoo ba itong nangyayari ngayon o baka may plano si Stella na iba. Hindi ito ang nakasanayan niya. Magsimula na tayo, imporma ni Mang Cholo. Siya naman ay parang nabalik sa tamang wisyo. Bumulong din sa kanya si Paulo. Kakaibang tingin niya sa'yo. Sinipa niya na simple ang paa nito. Tumingin na silang dalawa ni Paulo kay Mang Cholo.
Dahil sa sinabi niyo kanina, ay kinausap ko ang aking anak. Hanggang sa mga oras sa ito, ay hindi pa rin ako makapaniwala na gusto mo siya maging asawa. At iho, naalala ko na, ikaw ang kababata ni Stella na parating pumupunta dito ng patago dahil ayaw kong payagan si Stella na maglaro. Unang pagsasalita nito. Gusto niyang makinig lamang sa sasabihin nito. Sa puntong yon ay marami din siyang gustong sabihin. Bilang ama, nais kong makasigurado na hindi lamang ito isang malaking biro. Ayaw kong ipagkatiwala ang anak ko basta-basta kasi nag-iisa lamang siyang prinsesa ko. At saka, naging tradisyon na ng ating bayan na ganitong ikot ng pag-aalok. Hindi naman ako makapagpapigil dahil kaya mo naman buhayin ang anak ko. Mahabang paliwanag pa nito. Ngumiti si Romulio. Kung papayag po kayo sa aking gusto po, ay hindi lang po isang lupain ang kaya kong ibigay sa inyo. Kaya ko pong mag-alok na maraming pera para lamang makuha ang anak mo. Pero kahit pa, mas nangingibabaw ang aking pagmamahal kay Stella. Tinignan niya agad si Stella na ngayon ay namumula na magkabila ang pisngi. Kinilig ba siya sa mga sinasabi ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Alam ko naman yun, Romulio. Ako, papayag ako sa kagustuhan mo. Ngunit pas gusto kong marinig kong ano ang gusto ng aking anak. Dahil magkatabi lamang si Mang Cholo at Stella ay hinawakan nito ang kamay ng anak. Nagtingin na naman silang dalawa ni Stella ng tingin. Hindi makapaniwala si Romulio na nakangiti si Stella habang nakatingin sa kanya. Papayag ka ba, Stella, na maging asawa ako? Tanong niya sa malumanay na boses. Tumikim muna si Stella. Bumuka ang bibig nito para magsalita. Actually, I could not believe na ganito pa rin ang sistema dito. Hindi man lang liligawan ng lalaki ang babae pero... Oo, tatanggapin ko ang alok mo, Romulio. Dahil sa sinabi ni Stella ay napatayo na si Romulio. Ang bilis din naman kasi ng pangyayari. Talaga? Hindi siya makapaniwala. Everything was like a magic. Para bang isang kisap lamang ng kanyang mga mata ay nagbago na agad ang lahat. Tumango rin si Stella sa kanya nang muli niyang tignan ito. Kakaiba ang ngiti ni Stella. Para bang mas nangingibabaw nito ang pagmamahal. Ano na ang susunod na hakbang? Simpleng tanong ni Mang Cholo. Aasikasuin ko na po ang lahat. Sagot ni Romulio. Lahat ng kanyang kailangan ay gagawin niya. Kung ganoon, dahil maayos naman nating napag-usapan ang lahat, ay sayo ko na ipagkatiwala ang aking anak. Huwag mo lang talaga siyang saktan, Romulio. Kung mangyayari man ang bagay na iyon, ay ako ang makakaharap mo. Ngumisi si Romulio ng malapad. Pangako ko po sa inyo, naalagaan ko po ng mabuting anak niyo. Hindi ko po sasayangin ang binigay niyang pagtitiwala. Tumayo si Mang Cholo. Nilapitan siya at yumakap ito sa kanya. Ngunit napangiti rin siya sa binulong nito. Gusto ko na rin talaga ng apo. Dahil sa bulong nito ay napatingin siya kay Stella na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa. Kinindatan niya ito na siyang iniwas ni Stella. Kinabukasan ay binisita ni Romulio si Stella. Hanggang sa mga minutong nasa harapan ulit siya ng bahay nito, ay talagang hindi siya makapaniwala. Hi! Bati ni Romulio. Nadatnan niya si Stella na nagkakape sa labas. Hello! Mahinang sambit nito. Tumingin ito sa kanya na parang nahihiya. Tungkol kahapon, panimula ni Romulio. Talaga pang pumapayag ka? Malay ba ni Romulio? Naramdaman kasi niyang napipilitan si Stella. Ngunit sa kabilang banda, nagustuhan niyang mabilis lamang ang lahat. Matagal ko na talagang gustong bumalik dito, Romulio. Napatingin siya dito ng diretso sa mata.
Hindi iyon ang dapat na sagot sa kanyang sagot. Hindi agad makasagot si Romulio. Matagal ko nang gustong bumalik dito sa lugar natin. Kasi namimiss ko na ang dati kong naranasan noon. About us. Kung naalala mo pa yun, ay talagang mamimiss mo rin. Ang dami kong na-realize sa loob ng maraming taon. Sana hindi ko nalang iniwan ang lugar ni ito. Natahimik lamang si Romulio. Tumingin sa kanya sa Stella. Noong narinig ko ang kagustuhan mong maging asawa ako, ay hindi ko talaga naramdaman ang magalit. I am so happy dahil may isang lalaki na gusto pala akong maging asawa. I was hopeless romantic. Lalo pa noong sinabi sa akin kay Papa na gusto na niyang magkaapo. Paliwanag nito. Dahil nakaupo naman si Stella, sa damuhan ay tinabihan niya ito. Hindi ko alam na yan palang pinagdaanan mo, Stella. Hindi ko alam na napapressure ka rin pala dahil sa kagustuhan ng papa mo. Sagot ni Romulio. Gusto rin ba ng papa mo na magkaapo agad? Tumango naman agad si Romulio. Noong una, hindi ko talaga gusto ang mag-asawa. Hindi rin naman ako napipilitan ngayon. Pero dahil sa isang babae, at ikaw iyon, Stella. Gusto kong madaliin ang lahat dahil ayaw kong may makaagaw sa akin. Dahil sa kanya sinabi ay talagang natawa si Stella. Hindi ka rin pala nagbago, Romulio. Parati mo talagang minamadali ang lahat. Katulad noong mga bata pa tayo. Sinasabi mo sa akin na magiging girlfriend mo ko sa lalong madaling panahon para hindi ka na maagawan ng ibang kalaro natin. Natawa na rin si Romulio. Mahal kita, Stella. Alam kong naramdaman mo yun simula pa noong mga bata pa tayo. Naputol nga lang dahil umalis ka. Pero ngayon, wala akong ibang iniisip kundi ang makuha ang loob mo. Kahit palagi ako nagmamaldita? Kahit pa parati akong maarte o tanga? Sunod-sunod nitong tanong. Hindi mawala ang ngisi ni Romulio. Wala akong pakialam kung nag-iinarte ka pa o maldita. Pero, parang galit ka sa akin eh. Naalala mo ba, noong unang kita natin sa maputik na daan? Tanong nito, naalala niya agad iyon. Hindi naman talaga ako galit. Gusto ko lang talaga mang-asar sa'yo noon. Naaawa pa nga ako pero nag-iinarte ka kasi. Kaya ayun, sinunod ko na rin ang pang-aasar sa iyo. Bahagya siyang hinampas si Stella sa braso. Wisit ka talaga? Akala ko pa naman ay maging mortal na kaaway ko ang kababata ko noon. Hindi mo ba ako naalala noong una kitang nakita? Tanong naman ni Romulio. Malakas na tumawa si Stella na para bang inaalala pa rin ang katangahan nito. Nagkunwari lang talaga ako hindi ka kilala dahil sobra ako nahihiya sa'yo. Nagtaas ang kilay ni Romulio. Buong akala ko ay hindi mo na ako makikilala. Ano ka ba? Hindi naman ako makalimutin ano? At saka, ikaw lang ang lalaki kilala ko na sobrang itim. Nakita ko rin naman kasi ang nunal mo sa leeg. Paliwanag nitong natatawa pa rin. Grabe ka naman makaitim sa akin. Natatawang sabi ni Romulio. Marami rin namang nagsasabi sa kanya na maitim siya. Gayunpaman, mas nangingibabaw ang kanyang kagapuhan. Anyways, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na gusto mo akong maging asawa. Sabi pa nito. Natahimik naman si Romulio. Sobrang bilis sa mga pangyayari, Stella. Mismong ako ay hindi ako makapaniwala. Pero wala na itong urungan pa. Nandito rin naman tayo kaya hindi ko sasayangin ang muling pagkakataon na ito. Ang tanong ko lang, sigurado ka na ba talagang maging asawa ko? Tumango si Stella habang nakangiti. Oo, pero gusto ko pa rin masubukan kung ano ang kaya mong gawin, Romulio. Huwag mo na nating madaliin ang pagpapakasal. Kilalanin muna natin ulit ang sarili
Maraming taon naman kasi ang lumipas. Sa loob ng maraming taon, maraming nagbago sa ating dalawa. Malapad ang ngisi ni Romulio. Mali pala ang pagkakilala niya kay Stella. May nagbago nga sa babaeng ito. Kung ganoon, simulan na natin. Huwag na tayo magsayang pa ng mga araw o minuto. Sang-ayon naman ni Romulio. Simulan natin sa paano ka naging mayaman, Romulio. Paano mo binagong sarili mo? Bakit hanggang ngayon wala kang ibang babae na napupusuan? Sunod-sunod na tanong ni Stella. Nagtitigan silang dalawa. Sa minutong yon ay gusto na niyang isigaw sa buong mundo kung bakit sa dinami-dami ng mga babaeng gustong maging asawa o karelasyon siya ay iniiwasan niya iyon. Dahil hinihintay ko ang pagmamahal mo, Stella. Isang linggo ang mabilis sa lumipas. Maraming nagtataka kung bakit bigla na lamang silang nagkamabutihan ni Stella. Ngunit wala siyang ibang sinabi kundi mahal niya ito. At sa loob ng isang linggo, pinatunayan ni Romulio ang kanyang pag-ibig para kay Stella. Sa katunayan ay nasa harapan na siya ngayon ng bahay ni Mang Cholo para kunin ulit si Stella. Saan na naman napunta natin? Nagtatakang tanong ni Stella nang nasasalas na siya. Dadalhin kita sa treehouse. Muntik ko na makalimutan na may ganoon pala kami. Imporma niya. Ngumiti naman si Stella. Kung saan-saan mo talaga akong dinadala Para sa'yo din to. Gusto kong maramdaman mo na worth kang dalhin at mahalin. Paliwanag naman niya. Alam niyang kinikilig si Stella dahil hinampas siya nito sa braso ng pabiro. Hinawakan ni Romulio ang kamay nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nasasanay sa kaswitan nilang dalawa. Nga pala, may disco mamaya sa barangay hall. Pupunta ako doon, sambit ni Stella. Tumangulang siya. Sasama ako sa'yo. Baka may ibang lalaking aaligid sa'yo. Uy, grabe ka naman. Gusto ko lang naman mag-enjoy. Depensa naman ito. Alam ko naman na hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Ayaw ko lang na may kusang lalapit sa'yo. Sa ganda mong yan, alam kong mabilis ka lang makakuha ng atensyon. Depensa naman ni Romulio. Tara na nga. Ayon nito. Mabilis niyang pinasakay si Stella. Nakangiti lamang siya. Sasama ka ba sa akin bukas? Tanong ni Romulio nang bumiyahin na sila papunta sa hasyenda. Saan naman ang punta? Sa Cagayan de Oro. Simpleng tugon ni Romulio. Wow! Sama ako! Hindi ko papalampasin yan. Masayang tugon ni Stella. Hinawakan niya si Stella sa kamay. Tinignan naman yun ni Stella. Stella, mahal mo ba ako? Tanong niya bigla. Sa loob kasi ng ilang mga araw ay hindi niya yun tinanong kay Stella. At ngayon nabuo na sa kanyang isipang tanungin yun, gusto niyang maninig kay Stella ang lahat. Tumingin sa kanya si Stella na para bang binunot pa nito sa kabilang mundo ang isasagot. Mahal kita, Romulio. Natutuhan kong mahalin kita. Alam ko mahirap pong paniwalaan pero totoo ang nararamdaman ko sa iyo, Romulio. Alam mo naman na nasabi ko na sa iyo to noon, di ba? Gusto kong makasigurado, Stella. Gusto kong makasigurado na hanggang sa huli ay akin ka pa rin. Paliwanag ni Romulio. Kapag kuwan ay si Stella ang humawak sa kanyang kamay. Maniwala ka sa akin, Romulio. Mahal kita. Ngumiti si Romulio. Sa puntong yun ay siguradong sigurado na siyang hindi niya bibitawan si Stella. Kaya kinagabihan ay todo ang kanyang bantay sa kanyang kasintahan. Oo, sinagot na rin siya ni Stella. Sinabi niya dito kung hindi pa handa si Stella na maging asawa siya nito, ay liligawan na lamang niya muna ito. Para naman kitang gwardya dyan, sambit ni Stella na makalapit na sila sa barangay hall. Ayos lang, para malaman ng mga lalaking tumitingin sa'yo, ay akin ka lang talaga. Bulong naman ni Romulio. Natawa si Stella.
Hindi pa sila natatakot sa isang katulad mo? Natatakot naman talaga sila. Gusto ko lang makasigurado ngayon. Paliwanag naman ni Romulio. Sandali pa ay hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Dahil sa kanyang ginawa ay agad na tinignan siya ni Stella. Promise ko na ikaw lamang ang mamahalin ko. Paliwanag nito, ngumiti sa kanya ng napakatamis. Hindi ako titingin sa ibang lalaki. Tumango naman siya. May tiwala naman siya kay Stella. Hindi lamang talaga mapalagay si Romulio dahil ayaw niyang may makaagaw sa kanyang pagmamayari. Magsayaw na lang tayo, ayon ni Stella. Natigilan si Romulio. Hindi ako marunong sumayaw eh. Hindi naman siya pinilit ni Stella. Ang ginawa niya ay umupo siya at nag-isip sa mga konsehal na nakabantay sa disco habang si Stella ay nagsasayaw kasama ang mga kaibigan nito. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas ay naagaw ng kanyang atensyon ang dance floor nang may biglang pumilit hinila si Stella na isang lasing na lalaki. Na alerto agad si Romulio. Hoy! Bitaw mo yung girlfriend ko! Sigaw niya. Nahinto rin ang disco dahil sa malakas sa sigaw niyang yon at talagang nakaagaw na sila ng atensyon. Girlfriend mo na? Torpe ka naman. Singhal ni Peter, ang tagapurok ng 4 ng kanilang barangay, nakilala bilang isang chicks boy. Ano naman sa'yo? Galit na si Romulio. Naramdaman niyang humigpit ang paghawak ni Stella sa kanyang damit mula sa likuran. Umalis na lang tayo dito, Romulio. Huwag mo na siyang pansinin. Talagang natakot na ni sa Stella. Hindi niya hayaan na mangyari ito, kaya mabilis na sinuntok si Peter. Humandusay na agad ito. Babangon pa sana para sumuntok din ay napigilan na ng mga tanod. Alis na tayo dito. Magaspang niya sabi. Nang nasa malayo na sila sa barangay hall, ay biglang umiyak si Stella. Galit ka ba sa akin? Tanong nito sa kanya na nandoon pa rin ang takot. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa lalaking yun. Kung alam mo lang talagang ugali noon. Paliwanag niya. Hindi pa rin tumigil sa kakaiyak sa Stella. Kasalanan ko kasi ito eh. Hindi na lang sana ako pumunta pa. Mabilis siyang niyakap sa Stella. Wala kang kasalanan. Sadyang lasing lang ang lalaking yun. Tara, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Pero, galit ka sa akin eh. Pagpipimilit nito. Hinawakan ni Romulio ang magkabilaang pisngi ni Stella. Walang pasabi ay mabilis niya itong hinalikan. Ito ang unang beses na nangyaring hinalikan niya ito. At sa puntong yun ay para bang nawala ang lahat ng pag-aalala at galit niya. Bakit mo kayo hinalikan? Nauutal na tanong ni Stella. Hindi ito makapaniwala sa kanyang ginawa. Para maramdaman mong hindi ako galit sa'yo. Paliwanag naman niya. Mabuti na umuwi na lang tayo dito. Tumango lang sa kanya si Stella. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay agad na niya itong hinatid pa uwi. Kinabukasan ay maaga niyang pinuntahan si Stella. Kakatok na sana siya ay nakabukas na ito. Pagpasok na ni sana si Romulio ay bigla niyang narinig ang mga pag-uusap ni Namang Cholo at Stella. Kailangan mong pakasalan na agad si Romulio dahil para naman makapagbigay ka na ng pera sa akin. Nagulat siya dahil doon. Pang, hindi pa mas maayos na huwag ka nalang makialam sa akin? Kumunot lalo ang noon ni Romulio. Hindi niya akalain na magagawa ni Mang Cholo ang kanyang naririnig. Stella, kailangan ko ngayon ng malaking pera. May 1 taon na lamang ako para mabayaran ko ang utang ko. Paliwanag nito. Inilapit pa ni Romulio ang kanyang tenga. Dahil naman sa inyo yan eh. Wala naman akong kasalanan dyan. Pinilit mo lang akong ipakasal sa kanya para sa utang mo? No! Hindi mangyayari ang bagay na yan. Singhal ni Stella. Wala akong ibang magagawa ngayon, anak.
Ikaw na lamang ang pag-asa ko. Sa puntong yon ay gusto niyang pumasok para suntukin si Mang Cholo. Ngunit nasasaktan siya dahil sa kanyang mga naririnig. Alam niyang walang kasalanan si Stella dito dahil pinilit lamang ito ng papa. Aalis na ni sana si Romulio ay biglang bumukas ang pintuan at sa kanyang harapan ay si Stella. Romulio? Hindi ito makapaniwala. May narinig ka ba? Hindi siya umimik, ngunit naman niyang alam ni Stella dahil sa ekspresyon ng kanyang muka. Tatalikod na sana siya ay bigla siyang hinawakan nito na maigpit. Romulio, mag-usap tayo please. Alam kong narinig mo ang mga sinabi ng papa ko. Pagsasalit ito agad. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Malungkot ang kanyang boses. Ngunit nakita ni Romulio ang mga luha ni Stella. Sandali rin ay biglang bumukas ang pintuan at iniluwal si Mang Cholo. Nandyan ka pala, iho! Masaya ang boses ito pero kumuyom ang mga kamay ni Romulio. Please, huwag mo saktan ng papa ko. Hindi lang niya alam kung anong ginagawa niya. Pagmamakaawa ni Stella, hinarap ni Romulio si Mang Cholo. Hindi ko alam na pinilit mo lang palang pakasalan ako ni Stella. Ang laki ng tiwala ko sa iyo, Mang Cholo. Nanlaki ang mga mata nito. Hinawakan ni Stella ang kanyang kamay. Hindi siya galit kay Stella. Galit siya sa matanda. Ano ang pinagsasabi mo? Stella, ano ang pinagsasabi ni Romulio? Huwag na po kayo magmaamaangan pa, Mang Cholo. Sigaw ni Romulio. Mabilis ang mga pangyayari. Gusto man niyang saktan si Mang Cholo, ay umalis na lamang siya. Romulio, magpapaliwanag ako! Hiyaw ni Stella. Nakasunod na ito sa kanya. Nang nasa labas na sila sa gate, ay biglang hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag ka magalit sa akin, please. Ayoko rin naman na gagawin yun ni Papa. Pero kung ano pa man ang naririnig mo, ang mahalaga ngayon ay mahal kita, Romulio. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon, Stella. Hindi naman kasi ako galit sa iyo. Iniisip ko na baka napipilitan ka talaga sa akin. Paliwanag naman ni Romulio. Hinawakan ni Stella ang kanyang magkabilaang pisngi. Hindi ako napipilitan, Romulio. Oo, pinilit ako ni Papa ng pakasalan ka para sa kanyang pansariling dahilan. Pero masaya ako kasi nangyari yun para magkaroon ako ng chance na makasama ka. I know na nararamdaman mo ang pagmamahal ko. Hindi ko gusto ang plano ni Papa. Sa tingin mo ba ginawa ko yun? Sa tingin mo ba sinunod ko siya? Naniniwala siya kay Stella. Totoo ba itong mga naririnig ko? Nagpunas ang mga luha si Stella. I am happy na narinig mo ang bagay na yun bago pa man naging huli ang lahat, Romulio. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol doon. Natatakot lang ako kay Papa. Napabuntong hininga si Romulio. Ako na ang bahala dito, Stella. Sa ngayon, sumama ka sa akin. Tumango si Stella. Pwede mo ba akong ilayo sa Papa ko? Ayoko nang kontrolin niya ang buhay ko, Romulio. Hindi siya nagsalita. Inilapit niya ang kanyang bibig kay Stella. Sa puntong yun, naghalikan sila na punong-puno ng pagmamahal. Hindi ka ba galit sa akin? Muling tanong ni Stella. Mahal kita, Stella. Ang tanging sinagot ni Romulio. Muli niyang hinawakan ang labi nito at talagang mas marupok pa. Pagkatapos ay agad silang umalis. Habang nasa biyahe sila ay tahimik lamang si Stella. Huwag mong alalahanin ang Papa. Wala akong gagawing masama sa kanya. Paninigurado niya. Nagawa na rin kasi yan ni Papa sa akin. They are just doing their best para maibigay nila ang buhay na marangya na hindi nila naranasan noon. Galit man ako, pero hindi ako masamang tao. Ngumiti ng simple si Stella. Hindi lang ako makapaniwala.
ilalayo kita sa kanya. Paninigurado niya. Tumango si Stella. Tuloy pa rin tayo sa Cagayan? Tanong naman nito ulit. Tumango si Romulio. May sorpresa kasi ako sa'yo. Mabuti na rin yun para makalimutan mo ang nangyari kanina. Ang dami mo talagang alam. Masayang sabi nito. Yan ang gusto ko. Nakangiti ka lang. Sabi niyang nakangiti. Hinawakan niya ang kamay ni Stella. Maraming salamat. Dahil kahit anuman ang nangyari, ay minahal mo pa rin ako. Kahit pa para bang may hindi magandang nangyari, ay hindi mo pa rin ako sinukuan. Mahal kasi kita, Stella. Kahit ano pa man ang mangyayari, ay ikaw lamang ang pipiliin ko. Lagi mo yan tandaan. Masayang paliwanag ni Romulio. Ngumiti si Stella. Ang swerte ko sa'yo. Dapat ako nagsabi niyan. Tugon naman niya. Dahil malapit lang naman ang Cagayan de Oro, ay huminto sila sa isang malawak na building. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Stella. Hinawakan niya ang kamay ni Stella. Hanggang sa makapasok na sila, ay nagulat si Stella na makita niya ang mga kaibigan. Bakit sila nandito? Tanong ni Stella na hindi pa rin makapaniwala. Surprise! Masayang imporma ni Romulio. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Pumungat sa kanila ngayon si Mang Cholo na maayos na ang suot na damit. Nasa isang malaking hall sila para sa surprise ng kanyang gagawin. Hindi to alam ni Stella. Bakit nandito rin si Papa? Nagtataka na talaga si Stella. Pero hindi sumagot si Romulio. Ilang sandali pa ay tumugtog na ang musika. Hindi na nagpaliwanag pa si Romulio sa mga nangyayari dahil gusto na niyang gawin ang kanyang plano. Stella, alam kong sobrang bilis sa mga pangyayari. Alam kong may kaunting kalituhan pa sa isipan mo ngayon. Pero ang importante ay ang ngayon. Panimula niya. Magkaharap sila ngayon. Ilang sandali rin ay biglang namatay ang ilaw sa hall. Hanggang sa bumalik ito na may mga design na sa harapan nila. Tumingin doon si Stella. Will you marry me, Stella? Tanong niya dito. Unti-unti na siyang lumuhod. Si Stella naman ay napatakip ng bibig. Oh gosh! Isang pakanalan pala ang lahat! Sabi nito. Ngumiti si Romulio. Yes! I will marry you! Masayang sagot ni Stella. Isinuot niya ang singsing. Pagkatapos ay tumayo siya at hinalikan si Stella. Mahal kita, Stella. Ito na ang simula ng ating bagong buhay. Wala na akong ibang masabi. Kusa siyang hinalikan ni Stella. Sa puntong yon, wala na siyang ibang hiniling pa, kundi ang pagmamahal lamang ni Stella. At sigurado siyang yun na ang bago simula ng lahat. Kasabay ng palakpakan ay ang kasiyahan ng kanyang buhay. I love you, Romulio. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.